Nagkaroon po ng balasahan sa liderato ng Senado sa huling araw ng sesyon kahapon. Binakante ng mga dumalong senador ang lahat ng posisyon kabilang ang Senate presidency. Pero giit ni Senator Alan Peter Cayetano, iligal ang nangyari sa sesyon kahapon. At para po pag-usapan lahat ng yan, makakapanayan po natin si dating Senate President Franklin Drilon. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Thank you for joining us. Good morning po, Sen. Frank. Good morning, magandang umaga po. Okay, Senator, marami po kasi nagtatalo po tungkol dito sa usapin ng quorum na nabuo kahapon. At sa inyo pong interpretasyon, bilang alam niyo na po itong mga nangyayari dito, eksperto ng Senate rules, tama po ba ang nangyari kahapon at valid ba ang naging balasahan? Ang nangyayari kahapon ganito, dahilan po sa ang dalawang grupo ay pareho ang boto, 11-11. Wala makabuo ng quorum para magkaroon ng sesyon ang Senado. Noong dumating si Senator Chis Escudero, 12 po ang bilang at ang interpretasyon ng mga senador na nandun sa session hall ay mayroon ng quorum. Bakit po? Kasi ayon dun sa Avellino versus Cuenco na kaso, ang sabi ng Korte Suprema, ang pagbilang ng quorum ay sang-ayon dun sa mga senador na pwede pong nasa jurisdiction ng Senate of the Philippines. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa labas ng bansa, hindi ka pwedeng bilangin for purposes of establishing a quorum. Yan po ang desisyon ng Korte Suprema doon sa Avellino versus Cuenco. Ganon din noong 2015, March of 2015, ako po ang Pangulo ng Senado noon. Noong tinawag namin ang sesyon noong March 15, 2016, 2015, mayroon pong 4 na senador na nasa labas ng bansa. Mayroong 3 senador na naaresto. Kaya ito ang hindi po, wala po sa kontrol ng Senado. Kaya ruling ko noon, sang-ayon sa Avellino versus Cuenco, ang pagbilang ng quorum ay dapat base doon sa 17 senador na nasa bansa at available na mag-attend. Kaya kung 17 ang nasa bansa at pwedeng mag-attend ng session, yun po ang basehan ng bilang ng quorum. Kaya po kung 17 ay siyam din ng ganon din po nangyari kahapon. Ang bilang po ng grupo ni Senator Win Gatchalian, dahilan po sa 24 na senador, mayroong isang nagtatago, si Senator Bato, at isa po nasa detention prisoner, Senator Tingo Estrada, 22 lamang ang available senator. Kaya po ang base doon sa 22 senador. Kaya po, dineclare nila ang lahat na posisyon sa Senado, pati po Pangulo ng Senado, at si Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore, nag-assume as acting Senate President. Correct. Maging regular Senate President dahil po sa ating saligang batas, 13 na boto ang kailangan. Pero, Senator, ang sinasabi po kasi on the other side of the fence, sa mahina daw po pagbasihan itong Avellino versus Cuenco because at that time na nangyari po yun kila Avellino, yung nag-walk out po yung kanilang paksyon, there was already a quorum. At kumpara dito sa ngayon na there was a refusal to show up sa kampo naman nila Cayetano. Your thoughts on that? Hindi ko po sinasabing settled itong question na ito. Kailangan tanggapin na regular there is an assumption of regularity. Ibig sabihin, hanggang hindi po biniligtad ng Korte Suprema, ay dapat sundin natin at
yung ginawa kahapon. Otherwise, kung sasabihin natin, ay, hindi po pwede yan, hindi kayo pwedeng mag-session, ay walang session, anong mangyayari? May impasse po at hindi magampanan ng Senado ang trabaho nilang maging court. Kaya ang patakaran po, ang assumption, irregular yung ginawa kahapon. Tama yung ginawa kahapon. Hanggang sabi ng Korte Suprema na hindi po pwede ang ginawa ang nangyari kahapon. That is how it goes para po magampanan ng sa ang kanilang tungkulin bilang public officials. Right. Sen. Frank, you've served the Senate as a Senate President 3 times. Tinawag po ni Senator Alan Peter Cayetano na illegal ang kudeta na mga nangyari po sa Senado kahapon. May batayan ba siya dito? Can he even call it illegal? Is there even a legal kudeta? Kasi by definition, Senator, inherent contradiction yan because ang kudeta by definition is traditionally an illegal and unconstitutional seizure of power. May batayan ba si Senator Cayetano sa sinabi ng illegal yung kudeta kahapon? Natural po yan. Hindi niya naman pwedeng sabihin legal eh. Kung sabihin niyang legal, hindi inaamin niyang hindi na Pangulo ng Senado. Natural lamang nang sasabihin ni Senator Alan, illegal po ang nangyari kahapon. Ngunit sabi ko nga, yan po ay opinion na at the end of the day, ang Korte Suprema ang magpapasya kung tama o hindi. In the meantime, kailangan po matuloy ang pagbuo ng Senado bilang impeachment court dahil yan po ang utos ng ating saligang batas. Yan po ay tungkulin ng mga senador bilang halal na opisyal ng pamahalaan. At ito po ituloy at hanggang sasabihin ng Korte Suprema, hoy, mali kayo. Hindi nyo pwedeng ituloy yan. Yan po ang patakaran. Pero ito po, Senator, magkaiba po kasi, of course, ang direktiba at utos ni Cayetano at Gatchalian sa mga session at hearing. Sino po ba dapat ang sundin sa puntong ito? Dahil today, talaga pong ginigiit ni Senator Alan Peter Cayetano na itutuloy po nila yung Senate Blue Ribbon Committee na hearing. Hindi po matutuloy. Bakit? Yun pong Win Gatchalian nag-issue ng memorandum na work from home yung mga kawani ng Senado. Kaya wala pong stenographer, walang administrative staff na magbibigay ng administrative support doon po sa hearing na gampanan ni Senator Pia, na gagawin ni Senator Pia Cayetano. Sa madaling salita, after today, wala pong record na nangyari ang hearing kung magkaroon man ng hearing ang Blue Ribbon. Nangyari na po yan noong panahon natin ako bilang Pangulo ng Senado. May pagkakataon noon na ako'y inalis bilang Pangulo ng Senado at hinalal si dati ko yung kaibigan natin si Blas Ople. Hindi po kami sumang-ayon at inutusan ko bilang Pangulo ng Senado na wala pong stenographer na dadalo, wala pong stenographer na dadalo upang mag-record ng proceeding. Kaya po sa record ng Senado, walang nangyari. Hindi po natin mapigilan na may darating bukas o sa Lunes na mga resource persons o Senator Pia Cayetano sang-ayon sa posisyon nilang illegal yung nangyari kahapon. Ngunit sa practical, sa totoo lamang, walang administrative staff na magre-record ng proceeding. Kaya sa record ng Senado, walang nangyari na hearing ng Blue Ribbon. Sen, you've served as a senator a total 24 years. Kung kayo po nasa Senado po ngayon, ano po ang ipapayo ninyo, gagawin ninyo para matigil na itong kaguluhan, kadramahan? Wala kang magawa upang itigil. Ang pakiusap ko na lang sa aking dating kasamaan, pag-isipan naman natin ang bayan. Pag-isipan naman natin ang public interest. Dahilan sa ito'y puro politika ang nangyayari. Puro
politika dahilan po sa halalan sa 2028 dahil po sa impeachment trial na gaganapin next week. Bakit po? Ang Vice President Sara Duterte ang nagsabi, ako po'y tatakbo. At maraming issue na nilalabas naman ang kabilang grupo. Kaya po lahat po ito ay dahilan sa halalan sa 2028. Dahilan po pag hindi matuloy ang impeachment trial, ang sasabihin ng tao ay tinatago ang katotohanan dahilan po sa maraming issue ngayon na lumulutang laban kay Vice President Sara at ito po'y lalabas lamang at maliwanagan lamang kung nagkaroon ng impeachment trial. Kaya dahilan po sa interest politic, hindi kung sa lahat ay gagawin upang hindi po matuloy ang impeachment. Opo. Senator, before we let you go, very quickly na lang po, nabanggit niyo po kanina yung usapin ng Supreme Court. So maaari po bang pumunta ang faksyon nila Cayetano sa Supreme Court regarding this? Pero isn't this an issue of judicial overreach? Kasi sinasabi po natin, this is internal rules ng Senado, hindi po pa dapat hindi makialam ang Supreme Court dito. Tama po yan. Ang dapat gawin ng grupo ni Senator Alan ay pumunta sa Supreme Court at questionin ang nangyari kahapon bilang unconstitutional at illegal. Nasa Supreme Court po yan kung tanggapin nila ang petition dahil sa sinasabi nga sa doon po sa Avelino versus Cuenco, may sinasabi na tinatawag namin yan sa law school, political question. Ang ibig sabihin, mga tanong na ang sagot lamang ay dapat ang political bodies ng ating pamahalaan. Political question at hindi sila makikialam. Hindi ko po alam kung panghain ng petisyon sa Korte Suprema ang makikialam ang Korte Suprema. Pwede po sila makialam at sabihin mali yung ginawa kahapon. Pwede nila sabihin hindi kami makikialam dahil yan po ay question para sa Senado at sa political leadership to resolve. Okay. Maraming salamat po sa inyong Thank you, oras. Sen. Former Senate President Franklin Drilon. Good morning po. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.